Pagpapatayo ng bagong Dole Regional Building, uumpisahan na. Kauna-unahang pageant para sa babaeng PWD sa lungsod ng General Santos, idinaos. At mga atletang takurungnon nagpakitang gila sa Karate Pilipinas National Championship. Yan ang ulo ng mga balita sa Socksurgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Socksurgeon Headliners ngayong Marso 15, taon 2024. Pagpapatayo ng bagong Dole Regional Building, uumpisahan na. Narito ang ulat. Personal na dinaluhan ni Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment o DOLE kasama si Undersecretary Attorney Benedicto Ernesto Pitonio ang groundbreaking ceremony and unveiling ng bagong Dole 12 Regional Building sa Regional Government Center, Barangay Carpenter Hill, lungsod ng Coronadal. Ayon sa pahayag ni Coronadal City Mayor Eliordo U. Ojena, na personal na dumalo sa naturang programa na matagal nang hinintay at ngayon ay itatayo na. Nais ng alkalde na maging self-reliance, self-convenient na komunidad at daragdagan din nito ang mga ilaw para maging ligtas at panatag ang mga tao. Pinasalamatan naman ni Dole 12 Regional Director Joel M. Gonzales ang lokal na pamunuan ng Coronadal sa pagbibigay ng lupa upang mapatunayan ng bagong tanggapan ng nasabing ahensya. Dumalo rin sa programa sina Attorney Felipe M. Egargo Jr., Dole Assistant Regional Director Arlene R. Bisbon, Department of Public Works and Highways 12 Regional Director na kinatawan ni Attorney Hahara Makadato, Department of Public Works and Highways 12 Regional Director na kinatawan ni Attorney Jahara Makadato at DPM 12 Regional Director Ahmad J. Usman at ilang mga partner agencies. Ang nasabing dalawang palapag na gusaling itatayo ay may paunang pondo na 60 million pesos. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Kauna-unahang pageant para sa babaeng PWD sa lungsod ng General Santos, idinaos. Narito ang ulat. Ngayong araw, ika-15 ng Marso taong kasalukuyan ay idinaos sa Veranza Mall Activity Center ang kauna-unahang pageant para sa mga women with disabilities sa lungsod ng General Santos. Isinagawa ito sa pangunguna ng Persons with Disabilities Affairs Office sa ilalim ng City Mayor's Office. Nagpakitang gilas ang 13 na kandidata mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ng General Santos sa kanilang grand production number, talent at longga na kinilatis ng 4 na hurado. Nakamit ng kinatawan ng Barangay Apopong ang titulo ng Woman with Disability 2024 at naguwi ito ng perang gantimpala na nagkakahalagang 10,000 piso. Nagmula naman sa Barangay Dajangas West ang first runner-up na nagkamit ng 8,000 piso na perang gantimpala at ang kinatawan ng Barangay Labangal ang nakakuha ng pwestong second runner-up at nagkamit ng 5,000 piso na perang gantimpala. Ang ibang mga kandidata ay nag-uwi ng 1,000 piso na consolation prize. Dinaluhan ni Congressman Loreto B. Acharon ang nasabing patimpalak na dinagdagan ang perang gantimpala ng mga nanalo. Nag-alay din ng mensahe ang representative ng Lone District ng General Santos kung saan kanyang idiniin ang kahalagahan ng mga kababaihan pati ng mga may kapansanan pagdating sa pag-unlad ng lipunan. Naroon din ang Executive Assistant ni City Mayor Lorely Geronimo Pacquiao, si Attorney Nikki Catolico at si City Councilor Honorable Maria Lourdes Lulu Casabuena.
na iparating sa publiko na ang lokal na pamahalaan ay laging nakahandang tumulong at sumuporta sa anumang programa para sa PWDs. Ang Women with Disability 2024 ay sinagawa rin kahanay ng pagdiriwang ng International Women's Month ngayong buwan na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Para sa uling balita, mga atletang takurong noon nagpakitang gilas sa Karate Pilipinas National Championship. Narito ang ulat. Nagpakita ng kakayahan at determinasyon ng mga atletang takurong noon sa katatapos lamang ng 5th Karate Pilipinas National Championship na ginanap sa Tagaytay Combat Sports Center sa lungsod ng Tagaytay noong unang araw hanggang 3 ng Marso taong kasalukuyan. Sa ilalim ng pagtuturo ni Coach John Robert Butil, kinatawa ng mga atleta ang Team Sphinx Karate-Do na nagpakita ng kahusayan sa komite. Isang uri ng martial arts na humahamon sa depensa ng kalaban at pamamaraan sa protekta sa sarili sa labanan. Isa sa mga nagpakita ng galing ang 23 taong gulang na si Crizel Ann Butil na nakakuha ng bronze sa senior 55 kilograms, committee female. Karagdagan sa tagumpay ng lungsod, si Kenneth James Ekong mula sa Takurong National High School na nakakuha ng bronze sa junior 75 kilograms, committee boys category. Sa kabuuan na 60 kupunan at 1,231 na partisipante, ang mananalo ay magsisilbing pagpapakita ng mga atleta sa kanilang kakayahan at paglaban sa pinakamataas na antas. Ang lungsod ng Takurong ay patuloy ngayon ang paglikha ng mga nakakabukod-tanging talento para sa kahusayan ng palakasan. Binati naman ng lungsod ng mga atleta sa kanilang tagumpay at karangalang dinala sa lungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Socksurgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Socksurgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.